bago po ang lahat, pwede po ba palakpakan po muna natin ang Panginoon sa gabing ito. Yes, Lord. Let us pray. Panginoon, tinataas po namin ang iyong pangalan. Sa gabing ito, Lord God, alam mo po, kilala mo po, Lord God, ang bawat isa na yung mga anak, Lord God, na nasa sanctuary ito, Lord Jesus. Dalangin ko po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ay makareceive ng pagpapala mula sa iyo. Lord, maging ito man ay kagalakan sa puso, makaranas kami, Lord God, maramdaman namin, Lord, ang iyong pagmamahal, ang iyong presensya, Lord God, at lalo't higit sa lahat ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Sa gabing ito, Lord God, wala kaming ibang gagawin, Lord, kundi ang magpuri, umawit, magpasalamat, sumayaw, pumalakpak, Panginoon, sa iyong harapan, at nawa, Panginoon, ay malugod ka sa aming mga pag-aawitan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan natin si Lord. Yan. Ang sabi po sa Psalms 34 verse 8. Pwede po sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Naniniwala po ba tayo na ang Diyos natin ay mabuti? Parang hindi tayo naniniwala. Isa pa, naniniwala po ba tayo na ang Diyos natin ay mabuti? Amen! Alam niyo po, kahit anong sitwasyon ng ating buhay, hindi po dyan depende ang kabutihan ng Panginoon. Kahit wala kang makitang kabuti-buti sa buhay mo ngayon, wala kang makitang maganda, ang Diyos nananatiling mabuti. Amen po ba? Kaya po sa hapong ito, gabi na pala, sa gabing ito, let us sing at itaas natin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah, Lord. We praise you, Jesus. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkness night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Hallelujah. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. In the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you walk through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. For He has promised to never leave you nor forsake you. For His word is true. God is good all the time. He put a song of praise. For God is good all the time. And in the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. Let's bring His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting. And His mercies, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good
Panginoon. Lord, you are good. Your goodness, your kindness, it endures forever. I-declare po natin ngayong gabi kung gaano naging mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Let us remind ourselves, muli, paalalahanin natin yung kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah, Lord God. God, you're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're
so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let us declare your goodness is running after me. Your goodness is running after me, oh Lord. Your goodness is running after me. My life laid down, surrender aside, I give you everything. Your goodness is running after me, yes, Lord. Your goodness is running after me, Lord. Your goodness is running after me. My life laid down, surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, you are good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And I sing praises to your name. Come on, church, let us worship the Lord. Let us lift up the name of the Lord. Oh, we worship you, Jesus. Oh, your name is great and greatly to be praised. We give glory. I give glory to your
Praise God. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, worship team. Salamat sa bawat isa. Muli, magandang gabi sa ating lahat at sa ating mga sumusubaybay sa ating programa sa pagsamba. Okay, saan man kayo naroon mula Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Kasama ng dalangin namin dito sa mga kapatid ng Jesus Christ, the Savior of all Church, Cavite, Philippines. So pagpalain po kayo at salamat po sa mga kapatid sa bawat isa. At ngayong gabi, salamat po. Magpatuloy po tayo sa ating mahalagang usapin ngayong gabi na magandang pag-isipan, no, sa bawat isa ngayon. May nilagay po ako dyan, mababasa natin bawat isa sa kasalukuyang panahon o sitwasyon na talamak ang kasamaan at kawalang katarungan, paano mo ito hinaharap. Okay? Dati ho, ang may concern nito, mga magulang lang. Ngayon, hindi na ho. Kahit mga anak, concern na rin ng mga kabataan ang ganitong kalagayan. Kung makakita ka ng ganitong larawan, ano ang pumapasok sa isip mo, sa tingin mo? Alam, may ganyang picture. Okay? Ano ba ang naisip mo sa ganyang larawan? Di ko alam kung malinaw sa inyo yan. Na parang may magandang sasakyan, pero may nakasuksok. Yung nakasuksok po na yan, ano ba yung nakita niyo yan? Payong yan. Tama? Payong. Akala ko kasi, ano ba to? Batuta ba to? Payong. So, ano ang nasa isip mo dyan? Naalala ko tuloy, last Friday, no, na nandoon kami sa Laguna at na-recognize po ng leadership sa pangunguna ni Pastor Tony, no, ang mga teacher natin sa church, lahat, no, dito ay na-recognize nung Friday. Nung pagkasabado, nung uwi na kami, magkakarga na kami ng gamit at inaangat ko yung likod, sasakyan. May payong kasing binigay sa amin nung kumuha kami ng sasakyan. Ganyan din, mahaba, kulay itim. Eh nagkataon, nandoon yung mag-asawa sa malapit sa akin, si Brother Alan at Sister Jima. Sabay-sabi, Pastor, dahil ba dyan sa payong, kaya ka kumuha ng sasakyan? Okay? So dahil ba dyan sa payong? So ano naisip natin pag ganitong mga bagay? Pag ganito pa, may nakita ka pang ganito, ano ang iyong dating sa ganito? Pag may nakita nga ng ganitong mga larawan o sa labas, parang kay ganda, para bang kahit ikaw, masasabi mo sa sarili mo, kahit hindi ganyang karangya, parang nangarap ka na parang gusto mong umunlad, maging maayos ang buhay natin. Tama po ba? So, yan naisipin mo, parang ang ganda naman. Kahit Lord, hindi ganyan, basta maging maayos lang. So, pumapasok sa atin yan. At masasabi natin, iilan lang ang mga ganito ang pamumuhay at mas marami pa rin ang katulad nito. Kung ganito naman, ang makikita, kung ito gusto mong nagdi-desire ka na maging ganito, ang buhay mo. Paano kung ganito? Mayroon bang dating sa'yo ang ganitong kalagayan? Okay? Kung ganito naman, ikaw ba, paano mo ba ito? Mayroon bang dating ito? Thank you, bro. Mayroon bang gusto mo ba silang yakapin at abutin o ayaw mo? Parang sasabihin mo, yung una, okay sa akin na yakapin ko. Sana nagdi-desire ako na maging ganon. Pero yung ganito, ayaw mo maging ganyan. Tama po ba? Ayaw natin na maging ganito. Pero ang isang katotohanan, mga kaibigan, mga kapatid, maraming tao na nangailangan ng tulong na ganito ang kalagayan. Ayaw mo sa ganito. Pero ang tanong, paano yung mga taong katulad nito? Mayroon ba tayong dating? Mayroon ba tayong pakialam? Naabot ba natin sila? Lahat po na ito, naranasan namin yan eh. Mawalan ng tahanan, mga trahedya, okay? Walang umaaruga, walang magulang, hindi mo alam saan ka sasandal, saan ka tutulog, walang unan, walang banig, etc. Bakit? Nawas out po lahat. Talagang nawala. So, ang hirap. Ngayong gabi, may dating din ba sa'yo to? Gusto mo ba itong tingnan? Kung ayaw mo ng ganito, ang tanong, paano tayo makakatulong sa ganitong kalagayan na higit ito ang buhay na nakarami? So, sa maliit sabi, sa panahon, sa kasalukuyang buhay natin, araw-araw, no? Sa buhay, hindi maiwasan na makita natin ang mga kawalang katarungan. Higit na mas marami ang umuunlad kaysa mahirap. Okay? Ilang beses na ba natin narinig, no, ang kasabihan ito? Na sinasabi natin, walang makakaiwas sa batas. Naririnig niyo na po ba yan? Walang makakaiwas sa batas. Totoo kaya? Okay? Totoo kaya na walang makakaiwas sa batas? Subalit, kaibigan, mga kapatid, ang katotohanan, no, madalas tayo nakakita, kung hindi man nakakakita, nakakabalita ng ano, ng mga taong lumulusot sa batas o gumagawa ng mali na hindi napaparusahan.
No? So, alam natin, nakakalusot. At kaya nga ang nangyari, parang ang buhay natin ng marami nawala na ng tiwala. So, ang mabigat pa dyan, no? Yung mga taong sinisiraan ka, nakaranas ka ba nito? Sisirain ka o ano mga bagay, no? Sinisira ka, pero sila pa ang pinaniniwalaan. Di ba ba? So, ano ang buhay na mayroon kapag ganito ang sitwasyon? Mga kaibigan, mga kapatid, kaya hindi po masisisi mo ang mga tao, no? Ang mga kapatid, kaibigan na nakakaramdam po ng pagkainis, nagagalit, no? Ang kanilang nararamdaman. At masasabi nga lang, nakakadismaya. Yan ang katotohanan, nararamdaman nila yan. Okay? At dumarating pa ang punto, kahit ang Diyos na mapapatanong sila, no? Na mga mga katanungan, bakit ganon? No? Ang Diyos ba ay nakakakita ng mga ito? Yan mga tanong, ang Diyos ba ay nakakita ng mga ito? So, ang katotohanan mga kaibigan, mga kapatid, ngayong gabi, humaharap tayo at narito tayo, no? Sa kasalukuyang sitwasyon na may katarungan at na dapat nating tuklasin, may katarungan at pag-asa pa ba sa mundong ito na nabubuhay tayo sa mundong hindi patas? Nakakaramdam ka ba nito? Okay? So, hindi patas ang buhay. Subalit kung nakikita mo ito at nakasabay ka sa pinag-uusapan natin, gusto kong mag-iwan sa inyo ng mahalagang mensahe mula sa dakilang hari, no? Na mapagkunan natin ng mga katulong sa sitwasyong mayroon tayo. Ano ang sinabi ng dakilang hari na si Haring David sa kanyang sulat dito sa kasalukuyang makatulong sa ating buhay? 37 verse 1 hanggang 7 ng aklat ng awit na sinulat niya. Sabi niya rito, gusto kong basahin ko ito habang binabasa ko, mga kapatid, wag na nating isipin kanino niya ito pinapatungkol. Nice ko ngayon, may pakita na itong salita na ito, pinapatungkol ito, no, ng Panginoon sa iyo mismo. Okay po ba yon? Okay? Sa iyo mismo. Sa atin mismo na narito. Kaya pag binasa natin ito, sa atin ito isinusulat ni Haring David. Sabi niya, huwag kang mabalisa. Okay? Ngayong gabi, ang gusto kong maminsahe sa atin ngayon, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, liko nilang gawa. Ito ang magandang payo niya. Alam mo ba, sana sabi niya, katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Meron pa siyang hirit na iniiwan sa atin ngayon, no? Ang sabi pa, umasa ka sa Diyos. Sa halip pinakita niya, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Okay? Idinugtong pa niya kasabay ang verse 4, kayawin mo hanapin ang kaligayahan. Ito ang kanyang sinasabi ngayon sa atin. At ang pangarap mo'y iyong maakamtan. Dalawang verse na gusto kong tapusin dito, na idinagdag pa niya ang verse 5, 6, tatlo po pala hanggang 7. Ang iyong sarili, sabi pa niya, sa halip, ang gawin mo, ang iyong sarili, sa Diyos mo ilagak. Ito pang sabi niya, pag ginawa mo to, nagtiwala ka, tutulungan kang ganap. Okay? Pag nangyari yan, ibang klase, sabi niya, no, yung transformation, ang verse 6, sinasabi niya, ang kabutihan mo ay magliliwanag. Wow! Nakuha mo? Yung transformation na magaganap, magliliwanag. Hinalintulad pa niya sa araw kung tanghaling tapat. Ang ganda. At sabay nito, nung matapos niyang sabihin ang verse 6 na ito, nagbigay siya para mapanatag tayo, ang ating buhay ipanatag natin kay Yahweh. Sa harap ni Yahweh, dapat pumanatag ka. Okay, yun ang masarap mabuhay. Pumanatag ka sa gitna ng ganitong kalagayan natin. Maging matyaga na maghintay sa Kanya, huwag natin siyang pangunahan. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa. Sa likong paraan, umunlad man sila, nais niyang sabihin, pag nakayawi ka, dapat pumanatag ka. Pwede yung palakpakan natin ang kanyang mga payo sa atin, okay? Sa mga payo pong ito, mga kaibigan, mga kapatid, may 5 ako na gustong bigyan pansin sa kanyang isinulat para lubos nating maunawaan mula sa kanyang isinulat na ito, okay? Balikan ko po ito, number 1, na kinuha ko po doon sa unang sinabi niya sa verse 1. Ano ang kailangan po natin? Una ho, magdesisyong maging matagumpay. Sinasabi niya ang verse 1, verse 2, sinasabi niya, piliin mong maging matagumpay kahit nabubuhay ka sa mundong puro kasamaan at hindi patas. Amen po ba? So, ito ang nice parating, piliin mong maging matagumpay. Kaya sabi niya dyan sa talata na binasa ulit natin, huwag kang mabalisa. Sa gitna ng kabalisahan dahil sa mga masasama, huwag mong kainggitan sa lahat ng ito. Piliin mong maging matagumpay.
Huwag mong kaingitan liko nilang gawa. Kaibigang kapatid, ito ang katotohanan sa mundong ito. Sinasabi ni David ito, no? Sulat niya sa atin. Gusto nang sabihin, magdesisyon ka, piliin mong maging mananagumpay sa gitna ng mundong di patas at pawang talamak ang kasamaan. Amen po ba yun? Amen. Piliin mong maging matagumpay. Sabi pa niya, bakit ka maiinggit sa mga yan? Bakit ka naiinggit sa mga taong yan o sa mga bagay na nakikita mo? Katulad lang sila ng damo, malalanta, lilipas, tulad ng halaman, matutuyo sila at pawang kukupas. Magdesisyon ka na maging matagumpay. Ngayong gabi, okay? Pwede ba nating, sa sarili natin nakakarinig ngayon, pwede ba natapusin na natin ang mga bagay na nagpapahina sa'yo? Ano mang kinakaharap mo ngayon? Gusto kong sabihin, pwede ba nasa harap ng Diyos? No, tumawag ka, lumapit ka lang sa Panginoon. Ngayon, sabihin mo sa sarili mo, magdidesisyon ka na maging matagumpay sa gitna ng maraming kahirapang nakikita sa buhay. Hello, amen po ba yun? Kaya nating maging matagumpay, kaibigan. Kaya nga, may magandang practical na mga payo sa aklat po ng Kawikaan, 24:19-20. Ang sabi rin dyan, huwag kang maiinggit sa mga gumagawa ng masama. Nitutulad sa kanilang mga gawa. Yan ang magandang payo. Okay? Ang 20, anong sabi? Ang masasama ay walang kinabukasan. Walang inaasahan sa hinaharap. Amen po ba? Kaya napakaganda ng payo, walang kinabukasan, walang inaasahan sa hinaharap. Kaibigan kapatid, magdesisyon ka sa gitna ng kasamaan, sa mundong hindi patas, sa mga balitang hindi mabuti, pero gusto kong sabihin, hindi sila hadlang para hindi ka magiging mananagumpay. Pwede ang palakpakan natin ng Panginoon. Amen? Pastor, magdedesisyon na ako magiging mananagumpay. Yes, congratulations. At dahil dyan, gusto kong ituloy natin ang napakagandang payo ni David sa ating mga buhay. Hindi lang sa verse 1 hanggang 2. Dahil nagdesisyon tayong maging mananagumpay, ito ang kanyang magandang payo. Pangalawa ho, na gusto kong bigyan pansin, simulan mong magtiwala. Amen po ba? Simulan mong magtiwala. So, anong sabi po niya sa verse 3? Umasa ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Magdesisyon kang magtagumpay. Paano ang aking gagawin? Ngayong gabi gusto kong sabihin, maaari ba? Nagdesisyon kang maging matagumpay. Gusto kong sabihin, pwede ba? Okay? Pwede mo bang gawin na magtiwala sa Diyos? Maaari po ba yun? Maaari. Amen. Baka naman pwede. Mahirap ba gawin na umasa, magtiwala sa Diyos? Mahirap hindi. Hindi. Kaya po ba? Umasa, magtiwala. Mga kapatid, ang mahirap lang maraming ayaw magtiwala. Kasi kaya dami na nga namang pinagkatiwalaan na hindi po napapabuti. Subalit wag nating idamay ang Diyos. Iba ang Diyos. Amen po ba? Now, paaganda dito mamaya, makita natin, iba ang taong umaasa at nagtitiwala sa Diyos. Kung handa ka nang magdesisyong maging matagumpay, tanggapin mo, isulat mo, itatak sa isip at puso mo, kailangan kong umasa, magtiwala sa Diyos. Amen po ba? At hindi po dyan nagtatapos, mga kaibigan. Ang pagtitiwala, kapag sinimulan mo magtitiwala, anong sabi dyan ni David? Ang mabuti ay gawin. Amen? Hindi pwede na magtiwala ka pero ang mabuti ay hindi mo ginagawa. Kung magtiwala ka sa Diyos pero ang mabuti hindi mo ginagawa, mabuti pa yung mga kriminal. Nagtitiwala sa Diyos kahit gumagawa ng krimen. Kasi bakit? May mga kriminal, bago mang-hold up, nagdarasal, nagtiwala, Lord, ligtas mo kami, Panginoon. Papasukin namin ang bangkong ito. Mabuti pa yung mga kriminal, nanalangin bago hold upin. Amen po ba? Nagtitiwala pa rin na iligtas sila ng Diyos sa kanilang gagawin pang-hold up. Di po ba, nakuha niyo po ba yun? Tayo, naturingang nasa simbahan, nagtitiwala ko no, bago kayo naman magtiwala, sa Diyos ayaw magdasal. Amen po ba? Gawin mo ang mabuti. Kasi yung mga masama, marunong magtiwala sa Diyos. Amen po ba? Marami kasing, kala lang ng mga tao kasi ang nagtitiwala sa Diyos, yung taong simbahan, hindi Maraming kriminal nagtitiwala sa Diyos. Baka talo ka pa kasi sila nagdarasal. Tumatawag. Amen po ba? So, pag nagtiwala ka sa Diyos, gawin mo. Tayo nagsasabing nasa Panginoon, nasa tama, magtiwala sa Diyos, gawin kung ano ang mabuti. Halimbawa, tama kaya talaga na sumamba? Tama ba sa tingin niyo na sumamba?
Amen? Alam mo palang tama ang sumamba. Sabi lang, ang mabuti gawin. Mabuti ang sumamba. Pero hindi mo ginawa. Di po ba? So, may problema yung iyong pagtitiwala. Kasi dapat habang nagtitiwala ka, gawin mo ng gawin ang mabuti. Dalawa lang naman ang opsyon. Doon ka sa nagtitiwala, gawin ang mabuti. O doon ka sa magtitiwala pa rin, pero gawin ang masama. Pareho nagtitiwala yon, maniwala kayo sa akin. Totoo yan. Amen po ba? Pareho yan. Saan ba talaga ang choice mo doon? Yung umasa sa Diyos, magtiwala sa Diyos, pero ginagawa ang mabuti? O doon ka sa magtitiwala pa rin sa Diyos, pero gagawa ka ng gagawa ng masama? Diba? So piliin mo dito kasi nagdesisyon tayong maging matagumpay. At ang promise po dyan, sabi niya, ang ganda, mananahan kang ligtas sa lupain. Kaya nga po, masaya ako. Marami tayong mga kapatid na pinagpala ni Lord, mga bagong mga mag-asawa natin na nangarap magkaroon ng mga tahanan sa ibang subdivision. Ang gaganda, nararating ko, ang ganda. Masaya. Okay? Dahil nakita ko na gusto nilang mangarap ng isang maayos na tahanan. Pero salamat sa Panginoon, mabuti si Lord. Tayo na hindi nabigyan ng pagkakataong lumabas, na narito pa rin sa babae. Salamat sa Panginoon, may pag-asa pa rin na manahan sa atin ang pagkalinga ng kanyang kaligtasan kung saan tayo naroon. Pwede ang palapakan natin ang Panginoon. Amen po ba? Kay Lord, salamat ha. So, mayroong pagpananahan si Lord at pangako sa ating mga buhay. So, mga kaibigan, no? Ang napaganda, huwag natin kalimutan sa pagdesisyon na maging matagumpay, simulan mo, magtiwala ka sa Diyos. No? Maganda na makita po natin, ang pagtitiwala ay hindi lamang sa pagtanggap mo nito, ito ay aktibo. Pag sinabing aktibo, may ginagawa. Ano ibig sabihin? Aktibo sa paggawa ng mabuti. Hindi sinabi nung masama. Okay? Yan ang payo ni, yung kabutihan, gawin mo kung anong mabuti. Aktibo sa paggawa ng mabuti at pananatili sa Kanya at sa Kanyang mga pangako. Okay? Kaya nga, ang ganda, practical na sinabi po ng Kawikaan 3:5-6. Kayawi ka magtiwala. Hindi tiwala na medya-medya lang, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at Kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Wow! Salamat sa Panginoon. And next, mga kaibigan, mga kapatid, pangatlo, simulan mong hanapin. No? Nagawa mo ng magtiwala, ngayon naman simulan mong hanapin. Sa salitang hanapin. No? Maganda na makita po natin ang mga bagay na ito. Kaibigan kapatid, kanino mo ba hinahanap ang buhay na magpapasaya sa iyo? Isipin nyo, kanino mo hinahanap? Na alam mong sasaya ka, nasabi mo, sasaya lang ako kapag ganito. Kanino mo yun hinahanap? May mga iba nagsasabi, hindi naman masama kasi nga may mga batayan. Okay naman, pero kung isang bagay na yun na lang talaga yung inasahan, may mali. Parang mga nagsasabi, nasumpungan ko na pag ako po ay napabilang sa kumpanyang ito. Nahanap ko na ang magbibigay tagumpay sa akin at magpapasaya. Kaya binibiro ako ng ilang mga kabataan nating mga professional, lalo na yung mga engineer natin. Pastor, nasumpungan ko na ang alin ang magbibigay tagumpay sa aking trabaho. Lilipat na ako sa DPW. DPW lang. Bahala na kayo mag-isip. Okay po ba? So, kanino mo hinahanap? Tama po ba? Kanino mo hinahanap? Ang pwedeng magpasaya sa atin. Subalit na maganda, simulan mong hanapin. Kanino mo ba? Kaya dito tayo nagkakaroon ng mga problema. Subalit ang magandang payo po ng hari, napaganda. Ang sabi ng verse 4, kayawi mo hanapin ang kaligayahan. At ang promise niya yan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang tanong, ano bang pangarap mo? Tama po ba? Ano bang pangarap mo na sa inakala mo maibibigay ba nung inaakala mo na ito ang magbibigay ng tagumpay sa'yo? Ano ba talaga ang pangarap mo? Okay? Yung pangarap mo, kanino mo ba hinahanap? Di ba? Subalit ang napaganda mga kapatid, ang payo niya, kung kanino mo dapat hanapin ang totoong magpapasaya sa buhay mo. Amen po ba? Ano yung totoong magpapasaya? Tingnan mo yung mga kabataan. Kaya maganda ang salita ni Lord, nagtularan natin ang mga kabataan. Bakit? Isang bagay na natutuwa ako sa kabataan. Mga bata ha, yung mga bata pa,
hindi na-entertain niya ang mga negatibo. Halimbawa, experience ko to. Alam ko, experience din to lalo na nung iba. Halimbawa, may apo na ako. Wala na, mga anak ko kasi malalaki na lahat. May apo ako maliit, 3 taon. Hihilahin ako niyan. Hihilahin. Pag hinila ka niyan, kung kayo naglalakad at kung hindi, nakasakay, patitigilin ka nun. Stop. Kasi bakit po? Gustong-gusto niyang pumasok pag nakita si Jollibee. Tama? O si McDo. Gusto ng bata kahit anong sabihin mong negative, anak, walang pera, wala tayong pambili. Walang pakialam ang bata dyan. Hello? Kahit wala kang pera, kahit naghihirap kayo, kahit anong hirap ng pinagdaanan ng nanay, tatay niya, wala siyang pakialam, basta't gusto niya pumasok sa Jollibee. Hello? Nakuha niyo po ba? Bakit gustong-gusto ng bata? Alam kasi ng bata na yun ang kanyang kasiyahan. Hello? Nakuha niyo po ba? Wala siyang pakialam, hindi niya in-entertain yung mga negatibo na sinasabi sa kanya. Bakit? Alam ng bata, ito ang kanyang kasiyahan. Amen? Gusto siyang pumasok sa lugar na magpapasaya sa kanya. Bakit maraming mga tao na ayaw piliin, no? Itong mga bagay na ito tulad ng bata, kahit ng mga taong simbahan. Kung taong simbahan, hindi magawa, yung iba pa. Ang isang katotohanan, check mo to, baka naman may punto. Hindi talaga 100% masaya ka sa Diyos. Check mo yan. Hindi talaga 100% kaligayahan mo si Lord sa buhay mo. Kasi kung 100% si Lord kaligayahan ng buhay mo, gusto kong sabihin kahit bagyuhin ang buhay mo ng kahirapan, ng problema, at ito ang buhay ng mundong sa kasalukuyan hindi patas. Sasabihin mo pa rin, pipiliin mo pa rin, mananatili ako kay Yahweh. Bakit? Siya ang aking kaligayahan. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kaibigan, mga kapatid, ang ganda kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan. Amen po ba? Mga kapatid, ito ang bagay na napakagandang payo sa atin. Ano man pinagdaanan natin, pangit man ang nakikita natin, pero hindi mo dapat yan ine-entertain tulad ng mga bata. Walang ano sa iyo yan, wala kang pakialam sa nangyari, hindi ka naapektuhan kasi bakit? Ang mahalaga sa iyo, nasa piling ng tunay na nagbibigay sa iyo ng kaligayahan. Amen po ba? Pagtotoo kang masaya sa Diyos, tinitiyak ko, hindi mo iiwan ang Panginoon, kundi paglilingkuran mo siya. Pwede ang palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Paglilingkuran mo ang Panginoon. So, mga kaibigan, mga kapatid, simulan mong hanapin. No? Hanapin mo ang kaligayahan sa Kanya. Kapag tayo nagkaroon ng kaligayahan sa Diyos, ang ating pagnanais ay nagiging kaayon sa Kanyang ninanais. Okay? Bakit po? Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa lahat ng naghahanap sa Kanya. Ano sabi ang talata na yan? 11:6 ng Hebreo. At hindi kinalugdan ng Diyos ang hindi nanalig sa Kanya. Kaya nga ang una po natin, magdesisyon kang maging matagumpay, magtiwala sa Kanya para malugod siya. Okay? At sa pagtitiwala, hanapin. Ito yung hanapin mo siya. Okay? Sapagkat sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos. May gantimpala. Anong sabi po ng baba? At siya ang nagbibigay gantimpala. Nako niya po, sa mga humahanap sa Kanya. Pwede ang palakpakan natin ng Panginoon. Amen po ba? Hanapin mo sa Diyos ang kaligayahan, gagantimpalaan ka ng Panginoon. Amen? So maganda na makita natin ang mga bagay po na ito. Mga kaibigan, mga kapatid, pang-apat mo, simulan mong ilagak. Pag nahanap mo na ito, okay? Ito yung pagkakataon na kapag alam mo na nahanap mo na, siya talaga ang iyong kasiyahan. Mga kaibigan, pang-apat, second to the last, na wag mong pakakawalan, na wag mong kaaligtan, wag na wag kang matutulog ngayong gabi kung hindi mo ito magagawa, ang pang-apat. Pag nasumpungan mo na siya na naniwala ka siya ang iyong kaligayahan, ito ang wag mong palalagpasin. Lahat tayo ngayon at yung ating mga tagapagsubaybay na mga nanonood, wag mo itong kaligtaan. Ano po ito? Simulan mong i-invest ang buhay mo ngayong oras na to kay Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Invest your life.
totoong nagpapasaya sa'yo, kaligayahan mo ang Lord, invest mo ang buhay mo kay Jesus. Amen po ba? Hindi po masama ang maraming investment. Sino po ang may mga investment? Kahit po nalulugi yung iba, okay lang yan. Alam po natin may mga investment tayo pa iba-iba. Hindi masama. Ano mang investment mo, yung iba nagkalugi-lugi, pero tuloy ka pa rin sa investment, hindi masama. Maganda po yung investment na yan. Pero ngayong gabi, gusto kong sabihin po sa inyo, mga kapatid, baka naman sa dami mong investment na sinamahan, baka naman sa dami mong investment na inaalala sa buhay, baka mayroong isang pinakamahalagang investment na hindi mo nagawa at nakaligtaan mo. Amen po ba? Sa dinabadami mong investment, ang isa pang pinakamahalaga na iyong kinaligtaan, ito po ang nakakalungkot. Subalit ngayong gabi, kapag naunawaan mo ito't naintindihan, mga kapatid, kaya mong mag-invest. Hindi ng iyong pera, hindi ng iyong kayamanan, hindi ng mga bagay na mayroon ka. Simulan mo ngayong gabi, huwag kaligtaan ang i-invest mo, ang buhay mo kay Jesus. Pwede yung palapakan natin ng Panginoon. Wala kang investment, meron kang may invest. Pag nag-invest ka kay Jesus, hindi po multiple account. Only one account. Nag-iisang ikaw. Mayroong awit, naalala ko. Grabe yung gumawa ng awit eh. Hindi ko alam kung dati natandaan ko sino yung gumawa ng awit eh. Yung sabi niya, kung mayroon lang akong 1,000 buhay. Halimbawa, kung mayroon lang akong 1,000 buhay, sabi niya doon, lahat ng ito'y sa'yo ibibigay. Isipin mo, kung mayroon lang akong 1,000 buhay, lahat ng ito'y sa'yo ibibigay. Pero ang isang katotohanan, mga kapatid, wala kang 1,000. Wala ka ring 2 buhay. Amen po ba? Isa lang ang investment na kailangan natin. Ang nag-iisang ikaw. Amen po ba? Invest mo ang buhay mo sa Panginoon. Ang ngayong gabi, bakit ko sinabing huwag kang matutulog na hindi mo ito nagagawa ng totoong invest ang buhay mo kay Jesus? Kasi bakit? Hindi mo magagawa ang pag-i-invest na ito kapag ikaw ay lilipas na sa buhay na ito. Amen po ba? Hindi magagawa. Wala kang pangalawang buhay eh. Hanggat buhay ka pa, malakas ka pa. Hanggat may pagkakataon pa, hindi natin alam paglabas natin sa lugar na yan, hindi natin alam ang sasabi. Kami nga ni Pastor Tony, naglalakad lang kami dyan, mula doon sa kanila, paglakad namin dito, nabigla kami, nagbabarilan, pinagbabaril kami, pakiramdam ko, yung bala lumulusot sa amin. Dito, parang pakiramdam ko, yung bala lumulusot, may mga butas na yata katawan namin, stop kami. May mga butas sa katawan namin, dito, pakiramdam namin, lumulusot-lusot ang bala. Yung po pala, nagbabarilan, parang kami ang palaman. Doon, parang kami ang nasa gitna. Sipin niyo yun? Hindi natin alam ang buhay. Pero kung nakapag-invest ka ng buhay kay Jesus, gusto ko pong sabihin, congratulations sa'yo. Gagawan ka ng account sa kalangitan. Amen po ba? Praise God! Ito ang napakaganda, nasa lupa ka pa, pero mayroon ka ng account sa langit na walang iba ang gumawa niyan ay ang ating Panginoon. Dahil bakit po? Nag-invest ka ng buhay sa Kanya. Wow! Amen po ba? Kasi sarap isipin, wow, may account na ako sa langit. Walang burahan hanggat nanatili ka sa Kanya. Amen po ba? Bakit di natin gawin ngayong gabi? Ikaw na nagsasabi, nagtitiwala kay Jesus, nagtitiwala sa Diyos, nagpipray. Ininvest mo ba talaga ang buhay mo sa Panginoon? Isa lang yan. Pero pag nagawa mong i-invest ang buhay mo, tinitiyak ko sa iyo. Amen po ba? Pagtatagumpayin tayo, yung transformation maganap sa buhay natin matindi. Amen. Praise God. Naalala ko po nung ako'y networker pa lang. Ito, alam to ng mga nasa business marketing. Network kami ng mga tao, ibang klase ho. Gusto kong gamitin. Ginamit ko to kaninang umaga at saka kaninang third. Ngayon fourth, gusto kong gamitin ang salitang ito. Dalhin ko sa loob ng simbahan. Kahit hindi pang simbahan, sa marketing network ko to naririnig. Pero bakit gusto kong i-apply? Baka dito mayroon bang tugon? May tugon. Okay? Pag kami po ay noon sa pag-network, sa business marketing, ginagamit namin ang salitang recruitment.
mag-recruit ka. Grabe ang promises niyan, dami. Lalaki bata mo. Grabe ka man mag-recruit ng mga tao. Bakit totoo naman maganda? Ang lakas sa recruitment. Nare-recruit namin mga tao. Lahat nababago ang pananaw. No? Nababago namin ang decision. Kahit negatibo, nababago namin. Recruit kami ng recruit. Grabe ang response. Humahakot ng tao. Okay? Mag-invest sila. Giginawa ang buhay nila. Di ba? So ginagawa talaga namin yan noon. Sa simula, okay, pero talagang nagbabago, katagalan, nababago. Maraming investment, hindi man lahat, pero maraming investment. Naalala ko, nagkikwentuhan kami. Nung nagbabiyahe kami nila, Pastor Tony, sabi ni Pastor, may investment ako sa pag-aaral ng anak ko, bayad na, pati sila mag-asawa, pero hanggang ngayon, wala silang nakukuha. Investment. Tama po ba? So, walang nangyayari. Maraming tao, ilang investment na ang nilagak mo, masaya ka ba? Amen po ba? Recruit para mag-invest. Pero ngayong gabi, kapag nagawa mo na may invest ang buhay ngayong gabi, hindi mo palalagpasin. Nainiwala akong magaling na networker ka para sa mga tao na mag-invest, i-recruit mo sila at sasabihin mo, mayroon akong natuklasan. Ano to? Mag-invest ka, not multiple account, one account only. Amen po ba? Ano to? Ang invest mo, ang buhay mo kay Jesus. Pwede mo palakpakan natin ang Panginoon? Kasi bakit? Mag-invite tayo, anyaya. Parang hindi maintindihan yan ngayon ng simbahan. Maniwala kayo sa akin. Yung mag-anyaya, hindi masyado maintindihan ng simbahan, kaya walang masyadong response. Invite, hindi masyado. Recruitment. Alam ko yan. Kuyog to. Amen po ba? Kuyog. Mga kapatid, naniniwala ako, isang bagay, sino mang taong ma-recruit mo at nai-invest niya ang buhay niya, nag-isang buhay kay Jesus, tinitiyak ko sa iyo, nakagawa ka, markado ka sa Kanya, hindi lang ng langit, markado ka na nakagawa ka ng mabuting bagay at hindi niya yun pagsisihan na na-invest niya ang nag-isang buhay kay Jesus dahil sa iyo. Pwede ang palapakan natin ang Panginoon. Amen po ba? Hindi po magtatapos ngayong gabi. Kaya nga sabi ko, i-invest natin lahat buhay natin. Sa sunod na mga linggo, sa sunod pang mga taon, o mga panahon na magsasama-sama tayo rito, gusto kong sabihin, dapat recruiter ka ng investment ng buhay ng mga tao para kay Jesus. Pinapalakpakan natin ang Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Mahalaga ang mga bagay na ito. Kaya sabi nga ni Haring Solomon dito, ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag ginawa mo mag-invest sa Diyos, sabi niya, pag nagtiwala ka, tutulungang ganap. Ang kabutihan mo, magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Kaibigang kapatid, isang bagay. No? Sabi ko, ayaw ko na mangyari na nakatulong sa mga tao, pero sa dulo may mga tao pa rin sisisihin ka. Tama po ba? Pero isang bagay ngayon na tinataya ko pag ginawa na itong investment na to sa mga kaibigan mo, puntahan mo na yung kainuman mo, kachismisan mo, kabarkadahan mo, lahat na. Okay? Pag nagawa natin yan, isang bagay na ikarangal ng Diyos, sinasabi ko sa inyo, balikan niyo po ako. No? At si Lord na nangako, hindi niya panginayangan at hindi siya logi ang mag-invest ng buhay niya ngayon sa Diyos. Pero magiging magaling ka lang na mag-recruit para mag-invest sila. Magdesisyon ka sa buhay mo. Handa ka bang i-invest ang nag-iisang ikaw sa Diyos? Mahina na, ayaw na. Hindi ba kayo masaya sa Diyos? Ayaw nyo mag-invest? Masaya po ba tayo sa Diyos? Ba, okay, masaya. Handa po ba kayo ngayon na mag-invest kay Lord ng buhay nyo? Kaya nyo na ba i-invest buhay mo? Nag-isa lang yan. Pag nagawa natin, niwala ako, makakapagdala tayo ng maraming mag-invest ng buhay sa paanan ng Diyos. Pwede ang palakpakan natin ng Panginoon. Praise God. Ilagak mo ang iyong buhay sa Diyos. Ang pagtatalaga ng ating mga plano, pangamba at kinabukasan sa Diyos, tandaan, no, ay nagpapalaya sa atin mula sa bigat ng pag-aalala. Siya ang gagawa para sa atin. Anong sabi ng unang Pedro 5:7? Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. And last, sa pagdesisyon, maging matagumpay. Sinasabi niya, nagawa mo na ang magtiwala sa Diyos. At kung magtiwala ka sa Diyos, hanapin mo siya sa buhay mo hanggat may pagkakataon pa na siya ang magbibigay sa iyo ng kaligayahan.
At pag nahanap mo siya, invest your life, invest mo buhay mo, ilagak mo na sa Kanya, 100% lagak mo, panalo ka. At pag na-invest mo buhay mo, ito ang magandang sinabi na David, may kapanatagan sa kamay ni Yahweh. Pwede ang palakpakan natin ng Panginoon? Maraming investment, di ka pinapatulog. Kaibigan kapatid, baka investment na ito, dito ka papayapain at pagtagumpayin ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Simulan mong pumanatag. Kaya ang sabi ng verse 7, no? Sabi niya diyan, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. Sa ibang salita po, sa kamay ni Yahweh, sa kalingan ni Yahweh, pumanatag ka. Kaibigan kapatid, sa mundong puno ng kasamaan, no? Puno ng mga bagay na hindi maganda. Pero lahat ng ito, sinabi ni David, kapag na-invest mo ang buhay mo sa Panginoon, sa gitna ng lahat ng ito, sa piling ni Yahweh, mayroon tayong kapanatagan. Amen po ba? So, maganda na makita natin ang mga bagay at pagkakataon na ito. Pumanatag tayo sa pamamahala niya. Wala nang mas higit pang kapanatagan at katiyakan sa buhay ng sino man sa mga taong nasa kamay ng pag-iingat ng Diyos. Amen po ba? Alam niyo po, ang ganda ng investment na to. Marami tayong investment, nahirapan tayong maghabol. Kasi nag-invest ka, sasabihin ng investor, mag-invest ka, pero wala ako sa'yo. Kaya nahirapan tayong maghabol sa kanila. Pero pag nag-invest ka ng buhay kay Jesus, tingnan mo ang sabi niya, ang layo. Mag-invest ka ng buhay, anong sabi niya? Ako'y sa iyo. Wow! Amen po ba? Invest mo ang buhay mo kay Jesus, bakit kailangan mo pumanatag? Anak, invest mo buhay mo. Wala, hindi ako malayo sa iyo. Kundi ano sabi niya? Ako'y sa iyo. Amen po ba? Kaya may kapanatagan. Kaya anong sabi niya, dahil ako'y sa iyo, mula ngayon nag-invest ka ng buhay, ako'y nasa sayo, huwag ka nang matatakot. Ano man may mangyaring kaguluhan, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Bilang palakpakan natin ang Panginoon. Tunay, may kapanatagan. Amen? So sa ating pagtatapos ngayong gabi, nais kong ipakita sa inyo, babalikan ko ang aking panimula kanina. No, yung introduction, sa kasalukuyang panahon o sitwasyon na talamak ang kasalanan at kawalang katarungan. Paano mo ba dapat ito haharapin? Ang ganda na ibinigay sa atin ng payo ng dakilang hari, si Haring David. Magdesisyong maging matagumpay. Amen? Pangalawa, pag nagdesisyon ka, simulan mong magtiwala sa Diyos. Gawin mo to. Amen po ba? Hindi sa mga bagay kung saan man. At kapag naibigay mo ang pagtitiwala, nagtiwala ka sa Diyos, simulan mo, ang sabihan, hanapin mo ang kaligayahan sa Kanya. Pag nahanap mo siya na siya ang totoo mong kaligayahan, patunayan mo, i-invest mo, ilagak mo ang iyong buhay sa Diyos. Amen po ba? Di ka lugi. At pag na-invest mo yan, sinabi niya, pumanatag ka sa pamamahala niya. May kapanatagan. Ngayong gabi, gusto kong tanungin kayo, handa ba tayo talaga na mag-invest ng buhay sa Panginoon? Amen po ba? Handa ka ba ibigay ang buhay kay Jesus sa Diyos? Lilipas din ang katulad mo. Tandaan mo, lilipas tayo. Pero isang bagay na masaya ako, kapag nung nag-invest ako ng buhay ko sa Diyos, hindi lang inayos ni Lord yung transformation ng buhay namin. Ang masaya pa doon, ginawan ako ng account sa kalangitan ng langit. Ang Diyos ang may gawa nun. Gusto mo ba yon? Isang account na ginawan ka ng langit, kahit sa langit ka ginawa ng account, ang gumawa nun, kasama-sama mo na. Amen po ba? Kasama-sama mo na. Iingatan ka. Handa ka bang i-invest buhay mo para maging tiyak ang buhay na mayroon pa sa'yo? Yung natitira mong buhay, willing ka ba invest, ibigay kay Lord? Kung willing po kayo, na-invest ang buhay nyo mula dyan sa likod, mga tatay, nanay, kabataan, at sa mga narito, mag-pray po tayo ngayong gabi. Amen? Nakaupo lang po kayo. Habang po kayo nakaupo, tayo manalangin. Okay? Pikit lang po tayo at sabihin mo ngayon, mga kapatid, sa Panginoon, Lord, tulungan nyo ako i-invest ang buhay ko sa iyo. Dahil nalaman ko na ang pag-i-invest, sabihin mo sa Panginoon na may katiyakan. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, tulungan niyo ako mula ngayon. Kaibigang kapatid, magdesisyon ka na maging matagumpay sa buhay. Magtiwala sa Diyos.
Hanapin mo ang kaligayahan sa Kanya. Invest mo, lagak mo ang iyong buhay sa Kanya. At dahil diyan, may kapanatagan ka sa piling niya. Dahil ang sabi niya, tutulungan kita, ililigtas at iingatan. Ako ang iyong Diyos. Kung willing ka, buksan mo lang yung puso mo, sabihin mo, Lord, invest ko buhay ko. Tataya ko 100%, Panginoon, ngayong gabi. Pag nagawa mo to, niniwala ako, isang araw, sa sunod na mga linggo, makakapagdala ka, hindi lang isa, hindi lang dalawa, at baka mas marami pa, ng mga tao na makapag-invest din ng buhay nila sa Diyos. Tandaan mo yan. Hanggat hindi mo nagawa ang total investment ng buhay mo kay Jesus, hindi natin ma-encourage ang tao mag-invest din ng buhay kay Jesus. Panginoon, ngayong gabi, tulungan niyo po kami ng mga kapatid na nandito ngayon. Bawat isa, may invest po namin ang buhay naming nag-isa sa iyo. Tulad ng mga pangako, pangahawakan po namin ito. Sa gitna ng mundong talamak, ang kasamaan at kawalang katarungan at hindi patas. Subalit salamat na riyan ka na nangako sa amin. Babaguhin mo, itatransform mo ang mga pangit na buhay na mayroon kami. Kapag sinimulan namin, may invest ang buhay namin sa iyo. May kapanatagan sa buhay ng bawat sino man tao na ilaga ang kanyang buhay. Lord, tanggapin niyo po, Panginoon, ito ang aming dalangin mula dito hanggang sa likod, Panginoon, na inilalagak namin, iniaalay namin ang aming buhay. Tanggapin niyo po, Panginoong Diyos. Isang buhay lang ito, Panginoon, na hindi namin dapat sayangin. May-invest po namin sa iyo. At Lord, salamat po, masaya kami na sa pag-invest namin ng buhay, magkakaroon, Panginoon, gagawa ka, Panginoon, at isusulat mo, magkakaroon kami ang pangalan namin ng account sa kalangitan, Panginoon, na kailanman di mo buburahin at hihintayin ang takdang panahon na ilalagay mo kami sa ng kalangitan. Lord, salamat po, Panginoon, sa lahat ng tatay, mga nanay, lahat ng nakapakinig, mga kabataan. Panginoon, maging sa mga naka-online, Panginoon, nakarinig sa pagsubaysay sa programang ito, mababago at mababago ang mga taong nag-invest ng buhay sa iyo. Salamat po, lahat kami, tinatalaga namin ang aming buhay sa iyo. Ito ang aming panalangin sa dakila at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isa pa po, palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Huwag kang mabalisa sa mga taong masama. Huwag mong kaingitan ang liko nilang gawa. Pagkat katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti ay gawin, at maninirahan ka sa likas na lupain. Sa Diyos nyo lang hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili ay sa Diyos nyo ilaga. Pag nagtiwala ka, tulungan kanyang anak. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw sa tanghaling tapat.
harap ng Diyos ay pumanatag ka, maging matyaga na maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa sa likong paraan, yaman man sila. Ang iyong sarili ay sa Diyos mo ilagay. Pag nagtiwala ka, tutulungan ka niyang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw sa tanghaling tapat. Huwag kayong mabalisa sa mga taong masama. Huwag niyong kainggitan ang ligo nilang gawa. Pagkat katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Maraming salamat po sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Amen. Maraming salamat, kapatid. Ngayon naman po, tayo po ay dadako sa ating pagkakalob ng ating mga tithes and offering. At habang po tayo nagbibigay sa Panginoon, ay mayroon pong maghahandog ng awitin, isang kapatid natin. Magandang gabi po sa bawat isa. Gusto ko lamang pong magpasalamat sa Lord sa pamamagitan ng isang awitin dahil ako po ay nag-celebrate ng aking 25th birthday last Tuesday at talaga pong punong-puno ng kabutihan ng Panginoon sa akin sa taong ito. Kung meron pong first-timer at ngayon lang po naka-attend dito sa JSOWA Church, katulad po ninyo, 10 taon na po ang nakakalipas nung ako po ay unang nagsimba dito sa JSOWA Church. Estudyante pa lamang po ako noon, nahihiya pang makipag-usap, maraming pangarap pero hindi ko po alam kung saan ako dadalhin ng Lord. Simula nung araw na yon, wala po akong ginawa kundi manampalataya at maglingkod sa Kanya. At ang Panginoon, hindi niya po ako binigo. Dahil sa lahat ng taon na lumipas, nakita ko kung gaano siya katapat. Ngayong taon, isa sa pinakamalalaking answered prayer ko ay nung ako po ay nakapasa ng board exam last March 2025. Salamat po sa Panginoon. At talaga naman po ang Lord ay tapat dahil hindi lamang po ako, kundi ang mga taong nakapaligid sa akin ay pinagpala rin ng Panginoon. Dahil pati po ang aking boyfriend ay nakapasa po sa Bachelor of Criminology at isa na po siyang licensed criminologist last February 2025. At hindi pa po natatapos ang Lord, talagang pinaranas niya sa pamilya namin ang breakthrough ngayong taon. Nakapagtapos din po ang aking kapatid sa course na Associate in Cruise Line Management. At ang isa ko pa pong kapatid na si Feby ay nakapagtapos rin po sa Bachelor of Science in Business Management, major in Marketing Management. Lahat ng pinaghirapan at pinagpray namin, unti-unting sinagot ni Lord sa perfect timing niya. Mula sa tanong na, Lord, ano po ang plano mo para sa akin? Hanggang sa tanong na, Lord, deserve ko po ba lahat ng ito? Pero lagi niyang pinapaalala na hindi dahil deserve ko, kundi dahil mabuti siya. Mabuti siya sa kahit anong season, sa paghintay, sa pagod, sa takot, at lalo na sa tagumpay. At alam kong hindi lang po ito sa akin gagawin ng Lord, kundi sa bawat isa na naririto ngayon, ay gagawin din po ito ng Lord sa inyo. Kaya gusto ko lang pong ibalik sa Kanya lahat ng papuri at pasasalamat. Aking Diyos, dakilang manlilikha, lahat ay sa iyo nagmumula, maging buhay
puno ng pagpupuri sa labis mong bigay sa akin at sa lahat ng iyong nagawa. Saksi ang langit at lupa sa kabutihan mo. Lahat ng bagay ay sa'yo matatamo. Kaya't marapat lang ibalik sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa'yo nang kagaling lahat sa akin. Buhay ko tinig, ikaw ang nagtangi. Bigaya't pagpapala, kalakasan at awa, sa'yo nang gagaling lahat sa akin. Aking Diyos, dakilang manlilikha, lahat ay sa iyo nagmumula. Maging buhay ko ay iyong akdang. Puso ko ay puno ng pagpupuri sa labis mong bigay sa akin at sa lahat ng iyong nagawa. Saksi ang langit at lupa sa kabutihan mo. Lahat ng bagay ay sa'yo matatamo. Kaya't marapat lang ibalik sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa'yo nang gagaling lahat sa akin. Buhay ko tinig, ikaw ang nagtangi. Bigaya't pagpapala, kalakasan at awa, sa'yo nang gagaling lahat sa akin. Saksi ang langit at lupa sa kabutihan mo. Lahat ng bagay ay sa'yo matatamo. Kaya't marapat lang ibalik sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa'yo
Sa Diyos po ang papuri. Kayo kapatid, ngayon naman po tayo po ay dadako sa pagpipray ng ating mga tithes and offering. Tuon po natin ang ating mga kamay, samahan niyo ako mag-pray. Lord, salamat Panginoon sa gabing ito, O Diyos. Salamat sa mga biyaya na ipinagaloob mo sa amin sa loob ng isang linggo. Dilayin ko nga po, O Diyos, na kayo ang patuloy na mag-bless sa bawat kamay na iyong ginamit. Alam niyo po, O Diyos, ang desire ng puso ng bawat isa. Alam mo po, O Diyos, ang kalagayan ng bawat isa. Kaya naman, Panginoon, ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang buhay ng bawat isa. Maging sa buong sanlinggo, Panginoon, na panibagong tatahakin namin, Ama, sa iyo ko po ipinagkakatiwala amang banal. At maging, O Diyos, ang mga saliping ito, Diyos, na amin nalikom, Panginoon, bilang aming ikaputhandog, Panginoon, sa iyo, dalangin ko na magamit ito ng effectively and mightily sa iyong ubasan. Marami pang mga kaluluwa ang maabot sa pamamagitan nito, amang banal. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ang kinamin ang lahat ng ito sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Ngayon naman po ay isang malakas nga po na palakpas sa ating Diyos na buhay. Amen. At ngayon po ay meron po tayong mga bisita ngayong gabi. At kung mabanggit ko po ang inyong pangalan, ay maaari po bang kayo ay tumayo para ma-recognize po namin kayo. Invited po siya ni Irish Natalie, si Sheila and Harvey. Pwede po makitayo? Ayan. Welcome po kayo mga kapatid. At ganun din po, invited po siya ni Risa Lubitania, si Josephine Lubitania. Ayan, maraming salamat po sa pagpapaunlak. Welcome po. Ganun din po, invited po siya ni Jolan Saclao and Michael, Rolando Saclao, Jonaline Saclao, Joseph Policarpio. Ayan po, welcome po kayo mga kapatid. At kami po ay nagagalak na kami yung pinaunlakan ng aming mga kapatid na imbitahin kayo sa aming sambahan. At dalangin ko na hindi lang ito ang huli, kundi makakasama pa namin po kayo sa mga susunod pa po na linggo. At ngayon naman po tayo may Ate Ash. Ayan. So, para po sa lahat ng kabataan, ang atin pong section Youth Department, Section for Youth Department ay magkakaroon po ng isang gawain. Ang title po niyan ay Huddle 2025. Yan po ay gaganapin sa CDC, CDC po. Meron po yung registration na 1,600. Ang mga kabataan po na kailangang dumalo, yun pong ating mga core leaders sa atin pong youth. At the same time po, yung mga ginugroom, pwede siguro. O kasi leader, ano naman to, di ba? Para sa mga ano. So, meron po tayo na, yun nga po, yung registration yan, 1,600 at ang deadline po ng inyo pong registration ay November 15. Yan po. So, sa lahat po ng kabataan, kung gusto niyo na pong magpalista po kayo kay Kuya Prince, kay Ate Gelay, o kaya po kay Cheria. Kung meron po kayong inquiries regarding po sa huddle, pwede niyo pong kausapin o tanungin si Cheria para po dito po sa gawain na ito. At salamat po sa Panginoon, binigyan niya tayo ng opportunity para po doon po sa isang buwan na pananalangin. At kanina po nakita po natin, welcome po natin yung mga bagong naimbitahan. Welcome po kayo dito po sa Jesus Christ, the Savior of all Church. Nawa po hindi lang namin kayo ngayon makasama, kundi ito po yung simula para po tayo ay magkasama-sama every time po na meron pong pagsamba. Ayan. At sa lahat po na nag-fill out ng form para po sa atin pong re-encounter, kanina po nagkaroon na po tayo ng orientation. Meron pa pong mga hindi nakadalo sa orientation. Ayan, bukas po, dahil may meeting naman po kami ng alas 6, alas 5 po ng hapon. Alas 5 ng hapon bukas sa lahat po ng hindi pa nakakapag-undergo sa orientation ng re-encounter. At kayo po ay kasama para doon sa re-encounter.
Alas 5 po bukas, magkakaroon po ulit tayo ng orientation at syempre po, kasama po yung registration fee nyo po dyan, dalahin nyo na din po. Ano po? So sa lahat po yan ng magre-encounter. Ayan, Ate Ash, pa-play nga po ng ating video dyan. Ayan po. So, ngayon po, tayo po ay tumatakbo na sa ika-30 taon. So, 30 years na po ng ating bahay-sambahan sa darating po na Mayo sa susunod na taon. Noong pong 20th anniversary natin, tayo po ay nagkaroon na ng commemorative. Ito po iyon. So, 2D. 3D ba yung title ng pangatlo? Hindi po. Ayan. 2D, ano po ibig sabihin nito? 2 decades of God's grace and faithfulness. So, ito po ay sponsorship. Siyempre, may proyekto na pinuntahan ito. Kung paano ngayon po, in celebration po sa ating 30th anniversary, muli po tayong magkakaroon ng ganitong proyekto kung saan ito po ay paglalaanan po nito, all proceeds po ng atin pong commemorative ay mapupunta po sa ating projection para po doon sa another 10 churches na sa biyaya ng Diyos ay kanya pong itatayo sa pamamagitan po ng mga tinawag niya dito po sa ating bahay-sambahan, mag-volunteer doon. Meron na po tayong mga volunteers. Ngayon po may mga target areas na po tayo. Pero hindi po mangyayari yon. Siyempre, kailangan natin ng funds. So, yung pong proceeds ng atin pong commemorative, dun po yan mapupunta. Sabi ko kanina, hindi po 3D yung title ng libro natin ngayong 30th anniversary. Ang title po ng libro natin ngayon ay 30-Fold Grace, A Journey with God, A Season of Growth, A Life for His Glory. Ayan. So, ito pong ating project na ito, meron po itong 4 na uri ng sponsorship, pero yung atin pong i-discuss ngayon o yung akin pong i-share ngayon at ito po yung ini-encourage po namin natin ng bawat isa na mag-participate po dito. Ito po yung tinatawag natin na church sponsorship kung saan meron po itong 3 packages na nakapaloob. Sa unang package po, yaan po ay whole page. At dyan po ay naghahalaga ng 3,000. Inclusion po niyan, libre na po yung picture taking. Meron po kayong 5 shots na gagawin o gagawin sa inyo. And then yun po yung pagpipilian para po ilagay doon sa inyo pong page na ilaan pong page para sa inyo. So pwede pong maging ganyan yung whole page, 3 dun sa 5 shots na nakuha, yung ilagay na picture. Pero depende po iyan doon sa team ng archive kung ano po yung malalagay na litrato dyan. So, ulitin ko po, inclusion po niyan yung picture. So, may 5 shots po yan. Pwede po kayong maglagay ng dedication, verse, o kaya po greeting. Dyan po sa whole page. So, yan po ay 3,000 pesos. Kung di po
kaya yung whole page. Meron tayong kalahati, half page po. Yan naman po ay worth 2,500. Meron din tayong quarter page o yung 1/4 po. Yan naman po ay naghahalaga ng 2,000 pesos. Yung picture po, hindi na po siya free. Pero we offer po yung team, kung gusto nyo po, yan po naman ay 150 pesos. Tapos may additional po na 10 pesos, so bali 160 kung gusto nyo po ng soft copy. So, paano po natin ma-avail ang atin pong commemorative book? Doon po sa ushering table, meron po kayong makukuha na order slip. Nakalagay na po dito yung mga schedules para po doon sa picture taking. Ano po? At sa biyaya po ng Panginoon, ngayon meron na po tayong 6 na JSOA. Sabi po doon sa huling part ng video na pinanood natin, we won't stop until He says go. So, tayo po, nasa pagpapatuloy po tayo noong misyon na pinapagawa ng Panginoon sa atin para ipahayag yung kanyang mga salita. At hindi lang po yan dito sa malalapit na lugar sa atin, kundi sa buong bayan ng Cavite. Ano po, actually meron nga po tayong Bicol eh. Pero yun po yung direksyon ng Diyos para po sa atin pong bahay-sambahan. Kaya suportahan po natin ito, hindi lang po sa pamamagitan ng pag-support dito, mahalaga po yun, pag-support natin sa project na ito. Siyempre din po sa pananalangin para po sa proyekto na ito. Ayan po. Binabalik ko na po kay Tenoymi. Amen. Ngayon naman po, tayo po ay dadako sa magdaraos ng kanilang mga kaarawan. At kung sakali po hindi ko po mabanggit ang inyong pangalan at kayo po ay magdadaos within this week, pwede po kayo makiat dito sa stage para ipag-pray po kayo ni Pastor Joel. Rodisa Quilates, Elma Hernali, Brother Alfonsito and Sarah Caser, Noylan and Evelyn Pilapil. Ayan po. Ay, kalika. My birthday, thank you. Baka po mayroon pa. Praise God. Birthday. Birthday. Anniversary. Okay. Thank you. Let us pray. Samahan niyo po kami, mga kapatid, sa panalangin. Panginoon, salamat. Tapat kayo. Ito po si Brad Michael, nag-represent para sa kanyang asawa si Desa na kaarawan. Lord, salamat po. Ang iyong kapangyarihang kamay, magpapala sa kay Desa sa pamagitan ni Brad Michael sa pagtayo ngayon. Pagpalain niyo po ang kaarawan ni Disa at ang batang ito. Panginoon, salamat. Layo mo po siya sa anumang karamdaman, Panginoon, at anumang gawa ng masama, mananatili ang isang ligtas sa kanya, Panginoon, at lalaki po ito na may takot sa iyo. Ingatan mo po siya kasama ng kanyang buong pamilya, mga magulang. Salamat po, Panginoon Diyos. Lord, ganun doon, Panginoon, ang mag-asawang Brother Loloy Caser, Lord. Salamat po sa kanilang winning anniversary, Lord, ngayong gabi. Salamat sapagkat tunay kayo ang nagdisenyo sa pamilya, Panginoong Diyos. Pamilya na aming dalahin patuloy na maging pagtibayin mo, maging masaya at maging matagumpay. Pagpalain niyo po ang mag-asawang ito at maraming taon pa na sila ay magsasama at ginagamit mo sa iyo sa paglilingkod. Salamat po. Kaya talaga namin ang lahat ng ito ng mga kapatid sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Happy anniversary po. God bless, God bless. Happy birthday. Happy birthday. Praise God. Salamat sa Panginoon. At tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa ating pagtatapos, bago sa ating panalangin, samahan po natin ang worship team sa awit po na ito. Puso isip niya, ika'y mahalaga, iyong pagdurusa, kanyang nadarama, labis na pag-ibig niya, sa krus pinakita, sa'yo'y alay upang lumapit ka. Hallelujah. Thank you, Lord God. Di man nararapat, Buhay na handog mo, biyaya niya'y sapat, na
gawin ito. Na pag-ibig niya sa krus pinakita, sa'yo'y alay upang lumapit ka. Sa Diyos Ama, ika'y lumapit na, kabiguan, kalungkutan ay papawiin niya. Bawat pangako at dugong tinigis niya, sa'yo'y alay upang lumapit ka. Sa Diyos Ama, ika'y lumapit na, kabiguan, kalungkutan ay papawiin niya. Bawat pangako at dugong tinigis niya, sa'yo'y alay upang lumapit ka. Sa'yo'y alay upang Hallelujah. Yes, Lord God. Salamat, Panginoon. Sa'yo'y alay upang lumapit ka. Tayo po'y manalangin, taas po natin ating mga kamay. Panginoon, salamat po sa iyo. Lubos kaming nagpapasalamat, Panginoon, bawat isa at sa iyong mga salita. Lord, salamat po mula ngayon, Panginoon. Salamat sa panibagong hamon, challenge sa buhay ng bawat isa at sa iyong gagawin sa aming mga buhay. Patuloy namin tinatalaga sa iyo ang aming buhay sa mga kapatid, Panginoong Diyos, na patuloy na nagtalaga ng buhay, inimbes ang kanilang buong buhay sa iyo. Panginoon, pangahawakan namin ang iyong pangako. Lalabas po kami dito at babalik na magpupuri, Panginoon. At salamat, maraming tao pa ang magpupuri at ililigtas mo. Salamat, Panginoong Diyos, sa lahat, Panginoon, nanay, tatay at kabataan na narito. Ganon din, Panginoon, inaalala po namin sa panalangin. Panginoong Diyos, si Lovely Francisco Anyano. Panginoong Diyos, na kaarawan po niya sa Diyos the Lord God sa Martes, Panginoon, ang iyong gabay at biyaya, aming patuloy na pag-iingat. Samahan mo po siya sa kanyang panibagong buhay na itinalaga mo po sa kanya. Ganon din, Panginoon, si Ibayan Jen Gomez. Panginoon, sa kanyang karamdaman, Panginoon, dalangin namin ang kagalingan, Panginoon, sa kanyang katawan. Lord, salamat po. At lahat, Panginoon, na narito, Panginoon, may mga karamdaman at sa mga tagapagsubaybay, Panginoon, makakaranas po sila ng kagalingan na iyong gawad sa mga tao na nagtitiwala po sa iyo. Ngayong gabi, tanggapin niyo po ang sama-sama na yung pasalamat, pagpupuri. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihan, Panginoon. Walang iba ang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat po magsabi ng Amen and Amen. Pagpalain po tayong lahat. God bless you po. Sa Diyos